Hello everyone! Kamustang lahat? It's Michael here and welcome back to my channel. Today, napakita na rin sa wakas si Haring Araw after more than a week na tuloy-tuloy na pag-uulan gawa ng bagyo at habagat. Kaya naman for today's video ay ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga top rare varieties ko. And kung maalala nyo, ito yung Thema Yellow na nabili ko early this year and now mother plant ko na siya ngayon dahil may mga anak na siya. Thema varieties ay another favorite of mine dahil aside sa maganda yung flowers or bracts niya, yung dahon pa lang ay solve na solve ka na. Kaya naman halos complete na yung Thema series varieties na meron ako sa aking collection na ipapakita ko din sa dulo, kaya patapusin nyo hanggang dulo para makita nyo yung ibang varieties ng Thema ko. Pero for now, ipapakita ko muna sa inyo yung mga anak ng aking Thema Yellow, introducing my root grafted Thema Yellow. These are all root grafted and grabe ang bilis-bilis humaba since 2 weeks ago. Nasa supot pa lang ang mga yan at bagong pasingaw. Pero hindi na naantay na tanggalin ng supot at nauna nang lumabas yung iba. And 2 weeks ago, nasa 2 inches pa lang ang mga yan and now yung iba ay halos 2 feet na. And kung mapapansin nyo, 6 lang sila pero 7 po talaga ang mga yan. Ewan ko ba, na-prepare ko naman yan kanina pero nakita ko na yung pang-7 after kong mag-video. And itong mga ito ay hindi pa babad sa araw at kung maarawan man ay saglit lang pero except yung isa kasi nilagay ko na sa arawan at mapapansin nyo naman dahil lumalabas na yung variegation ng dahon nila. Yung mga puro light green na dahon ay yun ang mga nasa lilim at yung nag-iisang may variegation ay nakatikim na ng mahabang sunlight. So far, itong Thema Yellow pa lang ang madami akong na-propagate at sobrang successful kaya nakakatuwa. Ang gagawin ko naman ay nasusunod ay tuluyan kong tatanggalin yung mga supot nila para naman mas makahinga at maramdaman na nila yung outside world 100%. At para na din matanggal yung mga sira at bulok na dahon at sanga para maiwasan na madama yung mga healthy stems at healthy na leaves, lalong-lalo na ngayong tag-ulan na dahilan ng mga fungal infection or ng mga ibang sakit ng mga bougainvillea. Pansin nyo ba guys, ako kasi napansin ko ang purol-purol pala ng scissors ko. Ako ang nahirapan sa scissors, charot. And ayun guys, sa pagtatanggal ng mga plastic, dapat very careful tayo para hindi natin maputol yung mga scions or yung sanga ng ating grafted boogies. And before I continue, syempre I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. At if hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko about bougainvillea. Grabe guys yung ulan no, yung mga bougainvillea ko na babad sa ulan, nagsilagasan na yung mga dahon at buti na lang, mangilan-ngilan lang ang mga yon. Yung karamihan kasi nakalagay sa lilim, kaya if kaya guys na ilagay lahat yung mga bugis nyo sa lilim, gawin nyo na para maiwasan yung lagas at sakit ng mga bougainvillea nyo. And I have a video kung ano yung mga sakit ng bougainvillea tuwing tag-ulan at kung paano masusolusyonan ang mga ito. At may video din ako kung ano yung mga dapat gawin tuwing tag-ulan para sa bougainvillea care and bougainvillea health naman. And ayun guys, ito yung aking Thema Yellow na grafted and propagated. At ang next na gagawin ko ay
Sa mga susunod na araw ay tatalbusan ko sila para mas tumibay yung stem nila. At dahil now, kung mapapansin nyo, sobrang mura pa lang at anytime, pwedeng mabali pag konting sagi lang. At sa pagtatalbos naman, pwede nating sabihin na sayang, pero tama, sayang talaga, pero mas okay na ding talbusan para mas maganda yung kalalabasan in the future kasi mas madaming sanga at mas matibay pa ito. Yung next naman na ipapakita ko ay yung ibang varieties ng Tima series ko. Unahin ko na dyan si Tima Red na sobrang sipag kong mamulaklak at may na-share na ako sa short videos ko about this variety and amazing siya guys. And niripat ko siya sa mas malaking paso dahil sobrang laki na niya. Dati nasa taas yan. Now, binaba ko na siya kasi mas malaki na yung paso niya. And saka ko naman pinutulan ng mga sanga kaya kung makikita nyo, may mga bagong growth na pwedeng pamulan ng mga future flowers. Another Tima variety is Mr. and Mrs. Tima or Mary Palmer dahil two colors siya, purple and white. And ang haba nito kaya pinagapang ko na siya sa artistry namin. And my last Tima variety ay si Light Pink Tima para siyang Mr. and Mrs. pero lighter lang yung purple niya kaya tinawag na Light Pink Tima. So there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for boogies. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!